the Israelites from the hands of Pharaoh. I will rescue them. I will save them, mga kapatid. Pero nung napatay niya yung isang kawal na Egyptian, mga kapatid, tumakbo siya sa wilderness, mga kapatid. He is too confident. He is full of self-esteem, cocky, proud, and arrogant, mga kapatid. At hindi gagamit ang ating Panginoon ng punong-puno ng self-esteem, mga kapatid, ng punong-puno ng self-worship, mga kapatid. God wants empty you first before you can use Him. Before He can use Him, mga kapatid. Yung ego mo, yung pride mo, yung arrogant mo, yung self-worship, yung self-admiration, kailangan ma-pulverize lahat yan in the burning presence of God. Hallelujah. Dudurugin ka muna bago kanya gamitin, mga kapatid. Kailangan ka munang dumaan. Dahil sabi niya sa kanyang salita, no flesh should glory in His presence, mga kapatid. At ang proseso ng Panginoon, gusto kanyang durugin, gusto kanyang sirain, mga kapatid. Gusto kanyang tanggalin mo yung identity na meron ka, mga kapatid. Dahil gusto kanyang lumabas from the illusion of facade na akala mo magaling ka, na akala mo matalino ka, na akala mo talented ka. Pero no, mga kapatid. Hindi ka extraordinary, mga kapatid. You are just an ordinary person. You are just ordinary men, ordinary women of God that uses mighty implement to exalt His name, mga kapatid. And we have an extraordinary God, mga kapatid. And sabi ng ating Panginoon, nakita ng ating Panginoon si Moses na gusto niyang i-deliver ang Israelites sa kamay ng mga Egyptians. Pero sabi ng ating Panginoon, He is too soft to be a deliverer, mga kapatid. Dahil sa palasyo, mga kapatid, ang tao nagiging soft. Pero sa wilderness, nagiging strong. Kung gusto mo magpagamit sa ating Panginoon, hindi mo kailangan mag-aaral sa Bible school. Hindi ko sinasabi na sa Bible school, mga kapatid. Hindi rin sa secular, mga kapatid. Pero kailangan mo mag-enroll in the University of Wilderness. Dahil sa wilderness, mga kapatid, it's full of loneliness, full of brokenness, full of heartache, stress, hopelessness. And yun ang ginagamit ng ating Panginoon. Yung mga galing sa wilderness suffering, sa mga galing sa wilderness testing, dahil yun ang nagpapatatag ng character mo. Bakit yung mga lumaki sa palasyo, mga kapatid, hirap magpuri? Pero si David, mga kapatid, bago siya naging hari, he is a worshiper, mga kapatid. And nung naging hari siya, mas lalo siya naging worshiper. Bakit? You cannot worship God in the public if you cannot worship God in the private, mga kapatid. Kaya kaya minsan, mga kapatid, nahihirapan tayong sumamba sa ating Panginoon sa linggo, mga kapatid. You cannot worship God in the church if your worship is not a lifestyle, mga kapatid. You need to grow up in the wilderness to be a true worshiper, mga kapatid. Si Michael, mga kapatid, criticize niya, mga kapatid, yung worship ni David. Bakit, mga kapatid? Because he didn't know the process of worship of David, mga kapatid. Dahil sa wilderness, mga kapatid, he is stripping his self-glory, mga kapatid. Na dati akong sinner, na hindi ako mahalaga. I'm just a filthy rags and a slave of sin, mga kapatid. Pero naririto ako, mga kapatid, hindi dahil magaling ako, hindi dahil matalino ako, mga kapatid. Narito ako dahil pinatawad ako ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! God will live up His identity and you are the witnesses, mga kapatid. Every palace, God, kahit saan ka man dalhin ng ating Panginoon, kahit saan palasyo ka man dalhin ng ating Panginoon, hindi mo i-glorify ang sarili mo, mga kapatid. Dahil galing ka sa wilderness, mga kapatid. At ang kailangan ng ating Panginoon is yung willing to submit and to be molded in the process of God, mga kapatid. Minsan, mga kapatid, sinasabi natin, I pray this for a long time. I fasting this for a long time, mga kapatid. But I don't see any fruit. Marahil ngayon, magising ka, mga kapatid. If you didn't see any fruit, God is deepening your roots.
Pag hindi ka nakakakita ng bunga, mga kapatid, ibig sabihin lang yan, pinapalalim ka lang ng ating Panginoon sa kanyang presensya, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Even though I see it, He's still working. Even I don't feel it, He's still working. He never stop working, mga kapatid. Na minsan, nakikita natin na ang layo sa literal na power. Ang layo sa eternal na power. Nakakala natin invisible power, mga kapatid. But God molding our character. God shaping our personality, mga kapatid. Molding us to be a humble person, mga kapatid. Because God will always lift up them that are humble, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! I rather to choose roots than fruits, mga kapatid. Dahil ang bamboo tree, mga kapatid, payat-payat. Payat yan, mga kapatid, yung bamboo tree, mga kapatid. Pero pagdating ng bagyo, sasayaw-sayaw lang yan, mga kapatid. Sasayaw-sayaw lang siya, mga kapatid. Pero yung mangga, mga kapatid, na ang daming bunga, mga kapatid, signal number 2, natumba na, mga kapatid. And gusto lang sabihin ng ating Panginoon na hindi mo muna kailangan yung mga fruits na yan. Kailangan mo munang lumalim sa akin. Dahil pag lumalim ka, ibibigay ko rin yung mga fruits na yan. Si Moses, mga kapatid, from swordman. Dahil nga tumira siya sa wilderness, mga kapatid. Ngayon, siya na ay rodman. Tungkod na lang yung hawak niya. Siya na ay old man, mga kapatid. Na ang sa ating kaisipan, mga kapatid, is not qualified. Matanda na siya. Di kulang na siya, mga kapatid. Hindi na siya pasok sa standard, mga kapatid. Na ang iniisip natin is, paano gagamitin ng Panginoon yan? Paano gagamitin ng Panginoon yan? Pero ang kaisipan ng ating Panginoon, God is excited to use Moses, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? No longer his identity to be lifted up, mga kapatid. Panginoon na ang malilifted up sa buhay ni Moses, mga kapatid. Kaya gustong sabihin ng ating Panginoon, kailangan mo munang idaan sa wilderness. Dahil doon ka hinuhubog ng ating Panginoon, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, Egyptians. Gustong i-lifted up ng ating Panginoon yung identity niya sa mga Egyptians, mga kapatid. Bakit mga kapatid? Dahil sa Egyptians, marami silang gods and goddesses, mga kapatid. Kung papansinin natin, mga kapatid, nagkaroon ng showdown, mga kapatid. Na ipakita ng ating Panginoon yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang greatness, majesty, His name, and His identity, mga kapatid. Yung 10 plagues na yun, mga kapatid, na goddesses ng Egypt, mga kapatid, ay naging empty. Because no other gods will be lifted up. It's all about Jesus, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pansinin nyo, mga kapatid, nung pandemic, mga kapatid. Pansinin nyo yung pandemic, mga kapatid. Maraming business ang nagsara. Maraming economy ang bumagsak, mga kapatid. God shut down everything we worship, mga kapatid. We worship money, economy, business, entertainment, and amusement, mga kapatid. Lahat yon sinira ng ating Panginoon. And lahat nun is, everyone is afraid, mga kapatid. Ang medical team, sumuko na. Ang science, sumuko na, mga kapatid. They are ready to give up, mga kapatid. Dahil pati yung mga Diyos-Diyosan nila, mga kapatid, na may mata, pero hindi nakakakita. May tenga, pero hindi nakakarinig. May bibig, pero hindi nakakapagsalita. May kamay, pero hindi nakakapag-deliver, mga kapatid. At ang masakit pa dun, mga kapatid, sa panahon ng kalamidad, sila ang bumubuhat sa Diyos nila. Pero tayo, mga kapatid, sa panahon ng kalamidad, Diyos ang bumubuhat sa atin. Hallelujah! Stop worshiping money, stop worshiping business, stop worshiping politics. Dahil sa panahon ng salot, wala silang magagawa, kundi si Jesus lang. Hallelujah, hallelujah. Sa panahon ng crisis, mga kapatid, in the midst of crisis, God wants us to realize that Christ lang ang makakapag-deliver sa atin. He will prosper you, He will deliver you, He will heal you, and you will lift up His identity in you, mga kapatid. Yung pandemic, mga kapatid, is a wake-up call, mga kapatid. Para ipakita na ang kanyang pangalan lang ang may lift up, mga kapatid. In His name, mga kapatid, every knee shall bow.
every tongue shall confess, mga kapatid, that Jesus Christ is Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. God is fixing His identity to be established in this earth, mga kapatid. Kaya may revival pa rin ngayon, mga kapatid. Kaya may praise and worship pa rin ngayon, mga kapatid. Bakit? Dahil ang ating Diyos ay buhay, mga kapatid. Sa mga may karamdaman dyan, mga kapatid, sasabihin ng ating Panginoon, He is the God that healeth thee, mga kapatid. Sa panahon ng akala mo wala na, He is the God of hope, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. And pangatlo is Israelites, mga kapatid. Na-lift up na yung identity ng ating Panginoon kay Moses sa Egyptians and ngayon sa Israelites, mga kapatid. Dahil ang Israelites ay belong to God, mga kapatid. From creation, election, and redemption, mga kapatid. Dahil ang Israelites, mga kapatid, is bound in Egypt, mga kapatid, for a long time, mga kapatid. Pero sabi ng ating Panginoon, marahil nakulong kayo sa Egypt, nakulong kayo sa Egypt ng matagal na panahon, but you're still mine, mga kapatid. Many years, mga kapatid, na nakulong sila doon, yung culture, yung atmosphere, ay na-adapt na ng Israelites, mga kapatid. And sabi nga doon, for 40 days lang dapat, madideliver na sila out of Egypt, mga kapatid. Pero bakit naging 40 years, mga kapatid? Dahil gustong ipakita ng ating Panginoon na may deliver sila, Panginoon, in the Egyptian mindset, mga kapatid. Dahil nalabas na nga sila sa Egypt, mga kapatid. Pero yung culture, yung atmosphere pa rin, dala-dala pa rin nila, mga kapatid. Gusto lang i-pulverize ng ating Panginoon. Gusto lang salain ng ating Panginoon yung mga culture na dinadala nila galing sa Egypt, mga kapatid. And one moment, mga kapatid, is you will be born again, mga kapatid. But conforming His image, mga kapatid, is a lifetime, mga kapatid. Ang problema ng Israelites, mga kapatid, is hindi financial crisis, hindi rin pagkain, mga kapatid, kundi identity crisis, mga kapatid. God redeemed them from their broken identity. God concerned to Israel, mga kapatid, and now God concerned to the church. The church is blinded to see God identity in us, mga kapatid. Masyado na tayong obsessed, mga kapatid, na gayahin ng mundo, mga kapatid. We are trying to save the world by imitating the word. And we are lost identity, mga kapatid. We need to remind ourselves, mga kapatid, na ang church ay pinakamaganda sa buong mundo, mga kapatid. Na ang church ang pinakamasayang lugar sa buong mundo, mga kapatid. We are not called to be the world, mga kapatid. We are called to be the church, mga kapatid. We still preach holiness. We still preach modesty. We still preach apostle doctrine. We still preach gospel of Christ, mga kapatid. And last is, praise and worship is the identity of this church, mga kapatid. Kaya ngayon, marami ng silent church, mga kapatid. Marami ng dead churches, mga kapatid. Dahil nakulong sila sa salitang, dapat organize. Dapat hindi maingay. Dapat ayos-ayos lang. Dapat hindi magulo, mga kapatid. Dahil noon, sabi nila, pag hindi ka nag-worship, weird ka. Pero ngayon, mga kapatid, pag ikaw yung praiser, mga kapatid, weird ka. Example lang, mga kapatid, is tahimik yung buong congregation, mga kapatid. Tapos ikaw na nandun sa likod, nagsabi ka na, Amen! Pagtitinginan ka nila, mga kapatid. Ano na ba ang nangyayari sa church, mga kapatid? Nagiging katulad na ba natin ang mundo, mga kapatid? Naiintindihan ko, mga kapatid, na magiging silent kayo kung Baptist kayo, kung Catholic kayo. Pero pag Pentecostal kayo, mga kapatid, huwag niyong gagawin yan dito, mga kapatid. Hallelujah! Identity natin ang pagbuburi. Identity natin ang pagsamba. Identity natin ang ingay. Why we are trying to like the word, mga kapatid, it's the only way to save the world. It's for the church.